Narito na ang PTV Balita ngayon. Namahagi ng Department of Social Welfare and Development Office 1 Ilocos Region ng 100 family tent sa DSWD Bicol Region dahil sa patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ihatid na ang mga nasabing tent sa tulong ng Luzon Disaster Resource Center para sa mga pamilyang lumikas dahil sa sitwasyon ng bulkan. Sa ngayon, naging maayos at mabilis ang pagkarga ng tents dahil na rin sa tulong ng community volunteers. Ito ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya ng kalamidad. Itatayo na ang kauna-unahang autonomous rapid rail transit sa mga reclaimed area ng Pasay at Parañaque. Isang modern system na dekuryente, tahimik at environment-friendly at hango sa disenyo ng tram ng ibang bansa. Inaasahang magsisimula ang unang biyahe sa Agosto o Setyembre. Target din ng proyektong bumiyahe bago ang ASEAN Chairship ngayong taon. Ito ang klase ng proyekto na kaysa sa bisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na progresibo at para sa bagong Pilipinas. Samantala, alamin naman natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, mapyay kapipita rekanu. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Nag-turnover ang Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE BARM ng dalawang bagong isang palapag na school buildings na may tig-2 silid-aralan sa Maguindanao del Norte. Ang mga pasilidad ay itinayo sa Mompong Elementary School sa Barangay Mompong at sa Sitio Linab, Barangay Bugawas sa bayan ng Dato Udin Sinswat, Maguindanao del Norte. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso ang bawat gusali na pinondohan sa ilalim ng supplemental budget ng MBHTE sa tulong ng tanggapan ni Member of Parliament Muhager Iqbal. Ayon kay MBHTE Construction Unit Head, Engineer Nur Hasim Abdullah, bahagi ito ng patuloy na hakbang ng ministry upang matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa rehiyon dahil may mga mag-aaral pa rin na nag-aaral sa lumang mga gusali at sa ilalim ng mga puno. Samantalang sa iba pang balita, ipinamala sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR-PARM ang mga sustainable agribusinesses at fisheries initiatives sa Bangsamoro Investment and Trade Advocacy Forum. Pinangunahan ng European Chamber of Commerce of the Philippines ang forum kasama ang ahensya ng pamahalaan, agribusiness stakeholders at mga partner ng EU-funded Bangsamoro Agri-Enterprise Program o BAEP upang palakasin ang mga pamumuhunan sa rehiyon. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni MAFAR Minister Abunawas Maslamama ang malakas na potensyal ng BARM sa coconut, fisheries, lalo na ang seaweeds at iba pang agri-commodities. Anya, mahalaga ang sustainability at matibay na market linkage sa pag-unlad ng agri-fisheries sector. Tinalakay din sa forum ang mga estratehiya sa pamumuhunan at mga prioridad na programa para sa agrikultura at pangisdaan na layong palakasin ang produktibidad at kabuhayan sa kanayunan. At yan ang balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.